Morning po, Brother Melvin. Happy Sabbath po sa inyo pong lahat. Nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan ng ating pananampalataya. So ngayon po ang ating pag-aaral, pagsunod ang subukan ng tunay na relihiyon. Ayan, ngayon po ay May 4 at happy anniversary po kay Sister Valentina Cordova at sa kanyang mahal na asawa na si Brother Elicer. At bukas nga ay ayan, happy anniversary po. Ngayon po ang ating pong pinaka-key-text ay matatagpuan natin sa Lucas 6:44. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo at humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Pakalinisin niyo po ang puso't isipan namin at kami po ay makapag-aral ng maayos ng inyong pong mga salita at amin pong ito magampanan ayon sa inyong kalooban. Salamat ho, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po sa ating pong key text, Lucas 6:44, sapagkat ang bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga, sapagkat ang mga ibos ay dinaani mula sa mga tinikan at hindi na ipipitas ang mga ubas sa dawagan. Ayan po mga kapatid ko, no? Ang pinaka-meat dito, ang pinakalaman ng ating pong talata dito, yung punong kahoy ay makikilala sa kanyang bunga. Ayan. Hindi mo siya pwedeng i-judge. Ay, ang pangit ng puno. Ay, yung puno, bukol-bukol. Yung puno, puro antik. Puro ano. Hindi mo ma-judge sa yung katawan sa puno, ay yung katawan niya. Yung puno sa katawan lang niya. O kaya sa dahon lang niya. No, hindi mo ma-judge na itong puno na to pangit. Kasi yung mga dahon niya mapuputla. Tsaka tawag dito, puro tuyo. So hindi mga kapatid, kundi sa bunga. So tingnan po natin ang sabi dito sa mga makalangit na dako. Sabi dito, siyasatin ninyo ang iyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Yan, 13 verse 5 ng mga taga-Korinto. Ang ilang mga kaluluwang matapat sa pagbabasa nito ay agad nagsimulang punahin ang kanilang pakiramdam at damdamin. Ano daw po ang dapat nating siyasatin? Kung tayo ay nasa pananampalataya ba? Yan, ang pinaka-the best ngayon pong umaga na ito. Paano tayo, no? Criticize ourselves. Kamusta yung ating pananampalataya? Kumusta tayo? Nasa pananampalataya pa ba tayo? O tayo ay gumagawa na lang dahil kailangan? Talaga ba tayo nasa pananampalataya ng ating Panginoon? At yung mga taong nakarinig doon, ang sabi doon ay kanilang tinignan ang kanilang damdamin, kanilang sinuri ang kanilang mga sarili. Ngunit hindi ito tamang pagsusuri sa sarili. Sabi dito, hindi ang karaniwang damdamin at emosyon ang dapat suriin. Ang buhay, ang karakter ay dapat masukat sa pamamagitan ng tanging pamantayan sa pagkatao ang banal na utos ng Diyos. So hindi nasusukat yung pong ating pananampalataya sa damdamin lang, kundi ito'y nasusukat sa kung papaano ang ating pong karakter, ang ating damdamin, ang ating pong pagkatao o ang ating pong bunga ng ating pong buhay. Kung ano tayo mga kapatid. Sabi dito, ang bunga ay nagpapatotoo sa katangian ng puno. Ang ating mga gawa, hindi ang ating mga damdamin ang nagpapatotoo sa atin. Sabi dito, ang ating mga gawa. So, ano daw po ang bunga na nating mga tao? Siyempre, mga puno, yung prutas, di ba? Kung ang mangga, edi mangga ang kanyang bunga. Sa ating mga tao, ang bunga ay ang mga gawa. Yan. Kamusta yung mga gawa natin? Ito ba'y nagsasabi kung sino tayo? Ito ba ay nagsasabi kung ano tayo? Yan, mga kapatid. Sa ating pong mga gawa, nakikilala kung tayo ay nananampalataya at nananatili sa ating Panginoong Diyos. Yan. Yung mga gawa, kasama dyan yung sinasabi natin, kasama dyan yung iniisip, o kasama dyan yung mga kilos natin, yung mga attitude natin, yung mga karakter natin. Yun yung po mga kapatid. Ang mga damdamin nakakapagpatibay man o nakakapagpahina ng loob ay hindi dapat gawing pagsubok sa espiritual na katayuan.
Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, dapat nating matukoy ang ating tunay na katayuan sa harap niya. So ang ating pong kailangan na panghawakan ay ang salita ng Panginoong Diyos para po mag-guide ang ating pong mga gawa. Yung bunga, yan, yung paggawa natin kasi yun yung bunga eh. Para po yung pong gawa natin ay maging kalooban ng ating Panginoong Diyos, ay titignan natin yung salita ng ating pong tagapagligtas. Marami ang nalilito sa punong ito kapag sila ay masaya at nagagalak. Iniisip nila na sila ay tinanggap ng Diyos. Kapag dumating ang pagbabago at nalulumbay sila, iniisip nila na pinabayaan na sila ng Diyos. So dito po mga kapatid, kaya binabanggit dito, hindi sa damdamin nakikita yung pong bunga natin. Hindi sa damdamin o sa pagbabago ng sitwasyon nakasalalay yung pong pagkalinga ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Diyos kumakalinga sa atin, masaya man o malungkot ang panahon. Ang gumagabay ang ating Panginoong Diyos sa atin. May pagsubok man o wala, ang Diyos ay gumagabay sa bawat isa sa atin. Hindi ininanais ng Diyos na dumaan tayo sa buhay na walang tiwala sa Kanya. Noong tayo ay makasalanan pa, ibinigay ng Diyos ang Kanyang anak upang mamatay para sa atin. Maaari ba nating pagdudahan ang Kanyang kabutihan? Yan po ay nakalagay sa Romans chapter 5 verse 8. No, hindi natin mapagdududahan ang kabutihan ng Panginoon. Ang kailangan natin ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Kasi hindi hinintay ng Diyos na tayo ay maging mabait. Hindi hinintay ng Diyos na tayo ay maging pure, maging dalisay yung ating pag-iisip, yung ating mga gawi. Hindi hinintay ng Panginoong Diyos na tayo ay maging banal. Kundi habang tayo ay makasalanan, si Kristo ay namatay para sa atin. So ibig sabihin mga kapatid, sa ganung paraan ay mapagkakatiwalaan natin ang ating pong tagapagligtas. So, mapagkakatiwalaan natin ang ating Panginoong Diyos. Sa hirap at sa ginhawa, ang Diyos ay nariyan. Hindi mo po pwedeng sabihin na ang Panginoong Diyos nagbabantay lang sa atin kapag masaya ang panahon. Kapag ang buhay ay walang pagsubok at walang suliranin. No? Hindi mo masasabing ganun lang. Kahit po may suliranin at pagsubok, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Inaalalayan tayo. Sabi pa dito, ngunit ang isang tapat na pagganap ng tungkulin ay sumasabay sa tamang pagsukat ng katangian ng Diyos. May masigasig na gawaing dapat gawin para sa Panginoon. Totoo po yun. Oh, si Kristo ay naparito upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga mahihirap at sinugo niya ang kanyang mga lagad upang gawin ang parehong gawain na kanyang ipinarito upang gawin. So dito po si Jesus Christ, ang number one na ginawa niya ay ipinahayag ang ebanghelyo. Bakit? Alam niyang konting panahon lang ang ilalagi niya sa sanlibutan na ito at dadalhin niya at siya ay aakyat na doon sa langit. Kaya pagparito niya sa lupa, ang kanyang pinaggagawa, ayan, pinaggagawa talaga, no? Ang kanyang mga naging misyon, ang kanya pong number one na ginawa ay nangaral ng ebanghelyo. At ano tong ebanghelyo na ito? Na tayo ay makasalanan, ngunit ang Diyos ay minahal tayo, tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ay muling nabuhay, ay umakyat sa langit upang mamagitan sa atin, upang tayo ay iligtas. Maikli lang yung ipinamalagi ni Jesus Christ sa sanlibutan na ito for 30 years, di ba? Ay siya ay nangaral. Hindi ginugol niya yung panahon niya sa pangangaral. Kaya tayo, ang reflection dito mga kapatid, maikli lang din yung buhay natin, di ba? Maikli lang din yung pamamalagi natin sa mundong ito. O, gawin na natin ang lahat para mangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa mga tao. Kaya isinugo niya ang kanyang mga manggagawa ngayon. Ang mga bigkis ng trigo ay dapat tipunin para sa kanya mula sa mga lansangan at mga bakuran. Ang napakalaking isyu ng walang hanggan ay humihingi sa atin ng isang bagay bukod sa isang haka-hakang relihiyon. Sabi dito, isang relihiyon ng mga salita at anyo kung saan ang katotohanan ay itinatago sa labas ng bulwagan para hangaan gaya ng paghanga natin ang isang magandang bulaklak. Yan, ang pinakamagandang ang subukan ng tunay na relihiyon mga kapatid ay ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos. At ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos ay katulad ng isang hardin na maraming bulaklak na namumukadkad.
Yan, ganyan inilalarawan dito sa ating devotional na yung tunay na relihiyon na kapag ka sumusunod sa ating Panginoong Diyos ang mga mananampalataya ay parang hardin na puno ng bulaklak. So napakagandang tignan dahil ang tunay na relihiyon na tumanggap kay Jesus Christ, natural naman na nasumusunod sa utos ng Panginoong Diyos. Common yun. Yun yung bunga ng pananampalataya. Yung pong pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos. Dahil yung bunga nga ng tunay na mananampalataya makikita sa gawa, di ba? At yung paggawa nakapattern sa sinabi ng ating Panginoong Diyos bago pa ang Mount Sinai. Doon pa lang sa langit meron ng 10 utos, mga kapatid. Ibig sabihin meron ng batayan ng kasalanan. Bakit nagkasala si Satanas o si Lucifer? Dahil nagkasala sa unang utos, mga kapatid, at sa pangalawang utos. At yung tungkol sa kasinungalingan at pagiging mamamatay tao, yung hindi pagkakontento, ayun na rin yung pagkakasala niya. Gapang-gapang na. Kaya ang tunay na relihiyon, ang subukan, ay ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Kinihiling nila ang isang bagay na higit pa sa relihiyon ng damdamin, na hindi nagtitiwala sa Diyos kapag dumarating ang mga pagsubok at kahirapan. So ang tunay na relihiyon, mga kapatid, ay hindi sa damdamin. Hindi mo makikita ang tunay na relihiyon sa paiyak-iyak, di ba? Sa patawa-tawa. Kasi may mga tinatawag na barking spirit. Mayroong laughing spirit daw na tinatawag. Yung pong tungkol sa damdamin, kapag hinawakan ka, tutumba ka. Hindi po ganun ang tunay na relihiyon. At kapag dumating yung mga pagsubok, hindi na daw sila nagtitiwala sa Diyos. So hindi sila ginagabayan ng Diyos. Hindi po yun ganun, mga kapatid. Sa panahon ng pagsubok, ang Diyos dapat nating kapitan. Sa panahon ng suliranin, ang Diyos ang dapat nating kausapin. Ang Diyos ang tayo dapat na dumalangin sa ating Panginoon. At hindi damdamin ang basihan ng tunay na relihiyon, kundi sa pagsunod sa ating tagapagligtas. Ang kabanalan ay hindi binubuo sa propesyon, kundi ang pag-angat ng krus sa paggawa ng kalooban ng Diyos. So ibig sabihin, mga kapatid, na iaangat natin ang ating pong Panginoong Hesus. Ayan, na iaangat natin ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, kapag sinusunod natin yung kalooban ng Diyos. At ang tanong, ano ang kalooban ng Diyos? Ang Diyos magsasalita sa akin. Ang kalooban ng Diyos nakapaloob sa 10 Commandments. Ayun po yun. Yun din yung tanong ko dati. Ano ba yung kalooban ng Diyos para sa akin? Nasa 10 Commandments pala yung kalooban ng Panginoong Diyos. At kapag ginagawa natin ito, sinusunod natin ito, mga kapatid, sino daw ang naiaangat? Ang naiaangat ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi dito sa 1 John 2, 4 and 5, ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ngunit ang nag-iingat ng kanyang salita sa kanya, ang pag-ibig ng Diyos ay naging ganap. Ayan. Ano po ang sinasabi dito? Ang nagsasabing sila'y nasa Panginoong Diyos, pero hindi naman sumusunod sa Panginoong Diyos, sinungaling. O marami ang mga nagsasabi ngayon ng mga relihiyon na sila daw ay nasa Diyos, sila daw ang tunay na relihiyon, sila daw ang tunay na samahan. Pero kung hindi naman nasunod sa utos ng Diyos, at taas ang itinuturo na hindi na dapat sundin ang utos ng Panginoong Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan sa 1 John 2, 4 and 5, sila ay mga sinungaling. Yan, mga kapatid, yan ang tatandaan po natin. Kung ang relihiyon na kinakainiban natin, hindi man lang maituro yung 10 utos. No? O hindi na natural, kung hindi itinuturo ang 10 utos na sundin, natural na hindi talaga sinusunod yung 10 utos. At kung ganyan yung kinaaniban nating relihiyon, ang sabi ng banal na kasulatan, sila'y sinungaling. Ayan, sila'y sinungaling. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Dahil ang tunay na relihiyon, ang subukan ng tunay na relihiyon ay makikita sa bunga. At ano yung bunga? Pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos. At sabi dito sa Lucas 6:44, sapagkat ang bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Sapagkat ang mga igos ay di inaani mula sa tinikan at hindi napipitas ang mga ubas sa dawagan. Yan, totoo yan, mga kapatid. So makikilala sa bunga ang puno. Kaya kamusta po tayo? Ano ang ating ibinubunga sa ating paggawa? Nawa, mga kapatid, ito yung kalooban ng Panginoong Diyos at 10 utos. At again, mga kapatid, idinidiin ko sa inyo, hindi paraan ng kaligtasan
ang pagsunod sa utos ng Diyos. Naiinsulto ang Diyos diyan, no? Kapag iniisip mo maliligtas ka sa pagsunod, di ho. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay itinataas ang ating Panginoong Diyos na siya ang ating tagapagligtas. Yan ay bunga na niligtas tayo ng ating tagapagligtas. Nawa ay clear yan sa atin at pagpalain tayo ng Panginoon, talagang matulin ang ating oras. Ayan, 6:00 na at tayo magpe-prepare na papunta sa ating church. Kaya ngayon, sa madaling saglit mga kapatid, kayo po'y aming ipapanalangin. Sa pangunguna ni Brother Melvin, ang inyo po mga prayer request ay ating babasahin. At bago yon, pakinggan muna natin ang isang awit, papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga at happy Sabat po sa inyo pong lahat. In my moments of fear, through every pain, every tear, there's a God who's been faithful to me. When my strength was all gone, when my heart had no song, still in love, God's been faithful to me. Every word He has promised is true. What I've thought was impossible, I've seen my Lord do. He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. And though in my heart I have questioned, even failed to believe that He's been faithful, faithful to me. When my heart looked away, the many times I could not pray, but still my God, He's been faithful to me. The days I've spent so selfishly reaching out means to me, even then God is faithful to me. Every time I've come back to Him, He is waiting with open arms, and I see once again He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. And though in my heart
Amen. Faithful. He's been faithful to me. Kahit na nag-fail daw tayo na maniwala, no, sa kanyang kabutihan. He's been faithful to me. So, napakagandang awit, ano. At salamat din po, Pastor, sa napakagandang message ngayong umaga na ito. Ang pagsunod. Pagsunod ang subukan ng tunay na relihiyon. Hindi po pagsunod yung paraan ng kaligtasan na po. Yun ay subukan. Parang masusubukan yung tunay na religion kapag sila ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ano? Yung ang kalooban ng Panginoon, yun yung 10 utos, mga kapatid. Kaya tayo, kahit na nandito na tayo sa religion na nagtuturo na sundin ang kalooban ng Panginoon, ang tanong, sinusunod ba natin? Yun ang magandang point yun na po. Sinusunod ba natin? Sabihin na lang natin yung Sabat. Nasusunod ba talaga natin yung pagiging ginagawa ba natin holy yung Sabat, mga kapatid? Naway sa umaga na ito, magising tayo na po. Gawin nating holy yung araw ng Sabat. Alam natin yan, mga kapatid. Alam natin kung paano gawin banal ang araw ng Sabat. Kaya patuloy nating siyasatin ang ating mga sarili kung tayo ba talaga ay sumusunod. Nandiyan na yung guide din. Nandiyan na yung guide. Ano? So, ang pagtitiwala sa Panginoon yung susi. Dahil, bakit ba tayo magtitiwala sa akin? Dahil siya ay faithful sa atin, sabi sa awit. Ano? At kapag tayo magtiwala sa Panginoon, ang bunga niyan ay ang ating pagsunod. Pagsunod. Dahil, yan, ang pagsunod ay isa ring dahilan na tinanggap natin siya at inibig. Kaya dapat natin sundin. Ano? Kaya nawa, sa umaga nito ay patuloy nating hilingin ang karunungan sa Panginoon. Mas lalo pa nating makita yung ating mga sarili, hindi yung ating kapwa. Ano po? So ayan, let's pray po, mga kapatid. Nawa ay nauunawaan natin ang napakaliwanag na mensahe ng ating devotional ngayong umaga. Yes po, Kuya Arman, ano, dapat talaga maunawaan natin ang gusto. No? Kasi kapag naunawaan, ay dapat susundin natin kung ano yung sinasabi sa devotional, di ba? So, ang pangunawa ay may sunod na gawa. Kaya nga, unawa, gawa, di ba? Thank you po for the message today, Pastor, and the message of the song. So, Sister Angel, salamat din po. So, tunay na faithful ang ating Panginoon sa atin. Let's pray po, mga kapatid. Thank you sa answered prayers for John Paul Acuevas. Okay na po, napapalakas lang. Nagpapalakas na lang si John Paul Acuevas. Sige po, makatunay na faithful ang Panginoon, ano, sa kanyang mga pangako. So, bakit nga dapat tayong magtiwala sa Panginoon sa kanyang mga pangako? Dahil ang nangako ay tapat, ano po? Tapat. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising na may panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa na nagmumula po sa inyo. Salamat sa mensahe hatid na inyo sa amin sa umaga na ito na muli kaming naliwanagan sa aming mga paggawa ay marami ang aming pagkukulang. Oo nga't nandito kami sa tamang relihiyon, tunay na relihiyon, ngunit ang aming mga kinikilos hindi angkop sa inyong kalooban. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Dalangin po namin sa oras na ito, patuloy niyo po kami samahan ng Holy Spirit. Bigyan kami ng maliwanag na kaisipan, matalas na mapaniin upang makita namin ang aming mga sarili, makita namin ang kalagayan ng aming mga sarili. Ama, tulungan po ninyo na mabago namin ang aming karakter, sapagkat sa aming sariling kakayahan, wala po kaming magagawa. Kami po ay lumalapit sa inyo at nagsusumamo. Alam namin na kayo naging tapat sa amin. Kaya kami ay magtitiwala ng higit sa inyo at hindi nang sa aming kakayanan. Maraming salamat sa mga lesson sa araw-araw. Nagpapaalala sa amin, gumigising sa amin pagpakakatulog at higit sa lahat, nagbibigay sa amin ng inspirasyon pag-asa na patuloy sa pagtitiwala po sa inyo. Sa pagpatuloy na namin isama sa panalangin ang pasasalamat ni John Paul Acuevas kasama na ang kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy na ang inyong kabutihan ay ipinakita sa kanila. Palakasin po patuloy ang kanyang kapangatawan at patuloy niya makita
ang inyong pagiging tapat sa Kanya at maibalik niya ito ng papuri at pagmamahal din naman sa inyo. Magpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Samahan kami sa buong maghapon na ito na ilayo kami sa anumang mga tukso sa oras ng Sabat sa pagsamba ngayong araw na ito, na kami ay magampanan namin ang aming tungkulin bilang inyong mananampalataya, bilang inyong tagasunod, bilang inyong mga anak na nagtitiwala po sa inyo. Salamat sa gabay at patnubay sa araw-araw, at patuloy na kami ay nagkakaroon ng pag-asa na babago ang aming pagkatao. Ngayon din namin dinadalangin ang mga iglesia sa mga oras na ito sa Leonardo, ngayon din ang mga kapatiran na ng Kawayan Bugtong, ng Gapan, at ng lahat ng district ng iglesia sa amin na nasakupan ay patuloy po namin sinasama sa panalangin. Ngayon din ang mga bagong binyagan na aming mga kapatiran at mga Bible students, patuloy na kalakasan ng espiritual na pamumuhay ang kanilang maranasan sa piling po ninyo. Dalangin po namin ang bawat pamilya na nakikinig ngayon na bigyan kami ng sapat na kalakasan at good health ang aming dalangin sa bawat isa. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang mga may karamdaman na nagpapagaling pa rin, at patuloy silang samahan sa mga oras na ito sa araw-araw at pagkaloob ang kanilang mga pangailangan, galing din ang kanilang mga pinansyal na pangailangan. Kasama namin si Gary Mercado, kagalingan namin dalangin para sa kanya, at recovery kina Brother Ivan at Lauro Menor, gayon din si Brid Renato, si Estrella Gragasin, si Claire Andaya, at gayon din si Divina Rodrigueza, at gayon din si Judilyn Perolino, si Joe Noble. Kasama na rin si Sister Feli Domingo Gutierrez, si Brother Lorenzo Cabietes, at gayon din si Sister Lorna at Brother Munti Cabietes. Kasama din namin sa panalangin si Charles Eric Meligrito, Sister Ana Manuel Alberto Ramos, si Kuyang Boy Balbido, si Marie Chris Balbido, si Pastor James Lotila, Christopher O'Malley Coderes, si tatay ni Brother Danreb. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Ate G. Tino Reyes, gayon din si Sister Estrella Gragasin, si Pastor Alex Rigor, si Kuya Bobby Kalakasan. Ang dalangin namin sa patuloy sa kanya. Gayon si Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila, kasama rin si Ericas Elisantos Rivera, gayon din si Sister Tina Santos, at si Sister Melo Gentibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, gayon din ang mga parents ni Ma'am Karina at ni Pastor Nelvin. Patuloy namin sinasama sa panalangin sina Maribel Agustin, si Sister ng pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, gayon din si Sister Jinjin, Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enrique, si Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Amano, si Ate Esther Lopez, si Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, si Dayan, si Marilita, si Pichi Renato Santos, si Romnick Olivia Veronica at Rebecca Francisco, gayon din si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, si Janet Montevero, Arturo Duque, Gina de Guzman at Erlinda Duque. O takilang Diyos, ang aming manunubos, ang aming manggagamot, ang nagbibigay sa amin na lahat ng aming pangailangan. Ang mga pangalan po na ito ay aming patuloy na lalapit sa inyo. Lubos na kami ay nagtitiwala sa inyong mga pangako, sapagkat ang nangako ay tapat. Humihiling po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, happy Sabbath sa lahat. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy na sumubaybay. Salamat sa patuloy na na-bless sa umaga nito, sa mga na-remind, sa mga na-revive. At patuloy tayong sumubaybay at happy Sabbath po sa bawat isa sa atin. At tulungan natin yung ating sarili, pagkat yung ating sarili ang ating tawag dito ang tinutokso ng kalaban, lalo na pagsabat. So patuloy tayong tumingin sa Panginoon, pagkat siya ay faithful sa atin. Kahit ano man yung ating kalagayan, faithful pa rin siya sa atin.
At hanggang bukas po muli mga kapatid, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.